Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. and Caleb. yeah. Yun. So, today, ang guest natin ay si Caleb Banyares. Isa siyang engineer, freelancer, fitness enthusiast, Oh, motorcycle enthusiast. nice. And I think, he's interested in living his life to his full potential. Grabe. So, Interested din mag-podcast. and interested din maging guest sa podcast. Yes. Yun? Bakit? Ayun. So, expect to Bucket list. expect to learn something about Caleb, his interest, his career shift, and his passions in life, and much, much more. So, with that, enjoy, dormmates. May intro ka pa pala? May intro ka pala? Nalagyan ko ng intro pero impromptu intro. Sige. Kuku. Ayun. So, ano nga yung first question natin? lagi Yung sa usual mga- first question, tatanong mo. Ano nga? Taga saan ka? Ayun. Yun, Yun. Mm. So, Caleb, taga saan ka? Currently, taga Paranaque ako. So, doon naman ako lumaki. Sabi nga ni Lance, di mo nabanggit, former OFW din ako eh. So, Ay, oo nga. galing Oo. akong Japan. Wow. And yeah, doon kami huling nagkita. So, nice to Nakita see kayo you doon? again. Doon kami nag-catch up sa Japan eh. Oh, saan dun? Yun yung huli namin. Saan tayo sa Japan? Shinjuku ata tayo. Hindi, Or Harajuku. Hindi, doon sa kung saan yung office mo. Sa bahay ko na. Hindi sa bahay mo, pero sa city kung saan ka. Outside Tokyo. Tokyo. Yokohama. 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 Doon Anong ginawa niyo dun sa Japan? nag-gym. Totoo naman. Nag-gym? Totoo. Nag-fitness ka. Ganun kami Hindi kayo mag-catch nag-food up trip? eh. Or like, ano, food? Nag-convene kami. Convene kami, Oo. nag-ramen Robots, kami. Okay. Ayun. Pero may tinimbang ko yung food. Tinimbang mo yung food. Oh, Cutting kasi kayo nun, cutting. Oh. Cutting ako noon. Pero siya off-season siya noon. No, kaya kain lang din siya. Oo, kain din. So, Pero ngayon, cutting siya. Yeah. cutting siya. Cutting Pareho ulit. kayo cutting, actually. Actually, gutom na nga ako ngayon eh. Pwede ba i-cut na natin to? Direct, thank you. So hungry. Ayun, so, Paranaque, no? So, born and raised sa Paranaque, tapos, Oo. nag-Japan, ganun ba yan? Yeah. Ah, So, so, 2023. so, South Boys pala. South Boys South, yun, di ba? solid Oo. South. Shout out sa mga Tayo din taga-South. South, no? South, Mm. South din tayo. Ito yung first South na guest namin eh. Let's go. Puro Hindi, sila antipolo eh. Ay, oo nga. East yun. Puro east side sila East eh. side. Tsaka may Malate side. Oo, malapit. Central. Merong Batanes side. Oo. Oo. Pero ikaw yung first na pareho namin na South side. Yun, pleasure. South side, let's go. So, sa Paranaque, nagdo-dorm ka doon? Ngayon, nasa apartment. Nag-move out ako Sa parents mo? sa parents Oo. ko. So, after a year, nung umuwi ako, nag-move out na ako. Tapos, freelancer kasi ako, so work from home lang. And, sobrang namamaximize ko naman yung apartment. Ilang taon ka nag-move out? Ngayon lang. talaga? This Oo. year lang ulit. Pero before ako mag-Japan, naka-independent naman ako. Oo. So, bumalik lang ako pag-uwi. Kasi nga, syempre, OFW na mismo yung fam. So, after a year, sabi ko, hindi, time ko na ulit mag-focus. So, Gano'ng katagal ka ba sa Japan? 1 year? Almost a year din. Like OFW ba talaga yan? Yeah. Oo, As in, OFW Like siya. documented worker, gano'n? and documented. Intra-company transfer. So, yung work ko sa Makati, yun din yung work ko. Yung head office namin sa Japan, pinadala lang nila ako for a project. Nice. Pero yeah, that's for another story. Pero yeah, I mean, dapat 3 years ako dun eh, pero umuwi ako agad. Hindi mo Kasi tinapos. It's not for me. Uy, Uy. it's not for me. Kahit Paano mo Japan nalamang it's not for you? Siguro, based dun sa quotation lang na parang, if you're not happy doing your work, it's not for me. Paano mo nasabing you're not happy? Iba yung spark. Like, kasi ngayon sa current job ko, di ba usually Sunday night, nakakatakot mag-Monday. No. Ngayon, di ko yun nararamdaman at all. Yun yung Pag indicator. natatapos yung shift ko, usually sa Japan, sobrang pagod ako. Parang, iba yung pahinga na kailangan mo kasi pagod ka. Tapos yung pahinga na kailangan mo kasi ayaw mo na. Yung difference na yun. So, nung nasa Japan ako, yung pagod ko is ayoko na. Parang, pag naisip ko na kakauwi ko lang, tapos the next day may pasok ulit, it's something na ayoko ulit-ulitin. Ayaw mo na mag-Monday, ganun. Oo, ayoko pumasok everyday nung sa work ko na yun.
So, basically, I think, sa akin lang naman yun. Kasi pag nag-OFW ka naman, we have different jobs. Tapos, yung sa akin, although engineering din naman yung work ko doon, hindi lang nag-click sa akin kasi, ewan ko, hindi yun yung in-expect kong work. Like, ang hirap makipag-communicate, may language barrier, tapos, wala akong ka-age group eh. Puro Bro, tatay and senior. Oo. So parang may mga Pilipino naman akong kasama, so may dorm din kami. Company dorm nag-dorm siya. din siya. Bunk bed din, gano'n? Hindi, solo unit, solo studio mo. Oo. So parang 3 floors, tapos may mga kapitbahay ako na Pilipino din, tapos may mga Vietnamese, Thailand. Nakalimutan ko na. Pero iba't iba kaming lahi doon. Yung lahat ng foreigners from the company doon nagsistay. So yun, may disconnect kasi syempre yung mga senior kung kasama doon, may pamilya. Hindi mo sila maaya gumala like for weekend. Kasi diba, age group ko parang Tokyo to gagala ko like Disneyland, Disney Sea, lahat ito try ko. Pero sila, lagi pag nag-aaya ako sasabihin, mag-ipon ka OFW ka. Parang, what? Hindi ito yung life na gusto ko. Like, alam mo yun, parang hindi yun yung pressure na kailangan kong marinig. Kasi Gen Z ako technically, nandun ako sa borderline na Gen Z na kami. Pero yeah, parang hindi nakatulong sa mental health ko yung setup and environment ko. Na instead of me enjoying the work, parang hindi talaga. Oh. Ikaw? So, yun yung indicator niya ng happiness eh. Ako? Ikaw. Sige. Ayo nga, no? Ganito kami parang discussion eh. Yeah. Ikaw, di ba indicator niya ay pag gusto mo mag-Monday, happy ka. Pero pag ayaw mo mag-Monday, hindi ka na happy. So, ikaw, ano sa'yo? Medyo ganyan din, pero siguro... Di alin dun. Ayo nga, no? Siguro yung indicator ko, yung willing kang gawin yun without pay. Ayan. Or yung parang willing kang gawin yun, ano ba, tulad nito, podcasting, willing akong gawin siya with or without any compensation, ganon. So, tulad sa work, parang yun yung factor hindi ko na sinasabing dapat libre yung Hindi, kung Sunday ngayon, Sunday night, anong feeling mo? Na Monday na bukas. Are you excited? Are you pressured? Hindi ako. Siguro kung gusto ko halimbawa yung work ko, excited ako mag-Monday. Kasi para siyang pag-addict ka sa online games, 'di ba? Parang gusto mo na magbukas para makalaro ka. Excited ka sa Monday ngayon. Yun yung indicator na you really love your... Kaya so excited ka ngayon sa Monday. Ako kasi hindi. Ako hindi rin. Ako excited. Kailangan lang ito ng ano ko. So, paano ba yan? Parang leading question ka. Ako kasi hindi yung pag Sunday, masaya lang siya hanggang sabihin natin 3 p.m. Kasi pag 4 p.m. na onwards, alam mo na, papunta, nagkikrip na yung Monday na bukas. Tapos pag sa Monday, sobrang hirap bungangon, no? Parang real life Garfield. Di ba si Garfield ayaw niya ng Mondays? I hate Mondays. I hate Mondays talaga eh. Pero siguro sa akin, kahit sa ang aspeto siguro, kahit anong trabaho, I will always hate Mondays. So, hindi mo siya pwedeng gawing determining. Hindi ko siya pwedeng gawing indicator na of happiness. Kasi as a person, ayoko na ng Monday. Baka dahil kasi encrypted sa utak natin. Simula nung bata pa tayo, simula kinder, alam mo yung Sunday night mo, papunta ka ng Sunday scaries. Sunday scaries pa tawag doon. Papunta ka ng Monday, di ba? So, simula noon hanggang ngayon, baka na-incorporate ko pa rin yun sa Wait, baka kailangan ko i-qualify kasi ganyan din ako, ayoko ng Mondays. Pero, ayoko lang ng morning kasi night person ako. Ayaw mo ng morning everyday. So, ba't tayo morning ngayon? So, sige. So, halimbawa, so nalaman kong ganun yung night person ako. So, I can't use it as a determinant kung ayaw ko or not yung job ko. Kasi halimbawa, ayoko lang siya kasi maaga ako ng Monday. Sige, tanggalin ko yung flag ceremony, tanggalin ko yung required pag Monday. Parang gusto ko pa rin yung job ko. So, yung determinant factor ko na ngayon, kung
aligned ba siya sa mga gusto mong gawin, sa iyong strengths or sa iyong interest? Pero kung ako feeling ko, kung sobrang saya talaga ng work mo, ma-excite ka sa Monday. Yeah. Siguro doon magkakaroon ng change sa mindset or sa sa pagkatao mo, 'di ba? Magiging morning person ka kung gusto mo talaga ginagawa mo. Ayun. So, ako hindi eh. I mean, siguro I'm still stuck in a rut ngayon. So, pero obstacle is the way, 'di ba? Obstacle is the way. Yes, sir. Pero totoo kasi, like ngayon, night shift ako eh. US client ako. So, before, sa Japan, early riser talaga ako kasi nga, 6 a.m. Eh, yung Pinas body clock ko, 1 hour ahead pa yung Japan, di ba? So, parang, kung hindi man ako morning person, kasi, as in, kahit naman day shift yung time ko before, nocturnal talaga ako. Like, I love staying late, di ba, late night. Kahit, alam mo yun, yung dopamine mo, nakaiga ka na, hindi ka pa makatulog. Nag-gym tayo 10 p.m. Oo, gym time ko pa till late night. Tapos kanina, nag-gym ako 2 a.m. So parang, pwede ko siyang gawing determining factor, pero it really depends nga sa perspective mo. Like, yung feeling, or yung moral compass ko, parang, nasa-stress ba ako, just thinking about it. Kahit hindi ako happy, kasi ang focus ko, di ba, good, if I'm happy. What if negative naman yung perspective ko? Parang, is this something that I love doing every day, every Sunday, or every Monday? So, pag medyo may second doubt na ako agad, hindi na yon for me. And, yun. So, parang feeling ko, nung nag-isip ako na nasa Japan ako, yung perspective na ibang tao, kinonsider ko na yun, parang, people will see me na, ang successful mo, nasa Japan ka, so uuwi ka. Like, OFW ka na eh. Bakit ka uuwi? Kamusta ba dyan? Like, ang ungrateful mo, parang ganon. Pero, it doesn't matter eh. Parang nasa state ako ng buhay ko na hindi na ako nagsisik ng validation from other people. Wala akong pake sa opinion nila as long as I'm living my life. Sabi nga ni Lance, parang to the best parang possibilities na alam kong kaya ko. So, yun. Parang it just doesn't feel right. Parang umiiyak ako. Yun pa, parang super depressing ng Japan na parang akala nyo nga happy-happy yung tourist. Baka pag tourist ka, masaya. Tourist masaya. Like, super fun. Kasi, wala kang isipin. Pero pag weekdays na, feeling ko, may nakalimutan ko yung term eh, pero yung you're withdrawing from society, na nasa room ka lang. May term yung Japanese doon. Hikikomori. Nagiging ganun ako. Welcome to the na hindi NHK. ako lumalabas na nasa dorm lang ako, nag-computer lang ako. Pero, hindi ko alam. Parang sabi ko, hindi ako yon. Kasi extrovert ako. I love meeting people. Pero, as in, hindi talaga. So, mararamdaman mo sa heart mo and you just need to acknowledge it. Kasi minsan nga tayo, mga Pilipino, mahilig tayo mag-reason out eh. Na hindi, stress lang ako kasi ang daming gagawin. Pero at the end of the day, ikaw yung pinapahirapan mo yung sarili mo. So ako siguro, dumating ako sa point na hindi. It's time to do something about it. Ilan taon ka na ba? 28. Gen Z pa yun. Gen Z na. 97 kasi ako kaya naging Gen Z. Gen Z. Pero Charlene. Pero almost dapat millennial pa. Yun yung last year ng Gen Z eh. Nag-start na Gen Z na, 97. Yun nag-start. Okay, pero so middle. Doon sa sinabi mo, kasi ang dami ko rin naman kakilalang OFW, especially dun sa mga communities. Yeah. They're so frustrated sa kanilang situation. Sino? Yung mga OFW? Oo. Kasi frustrated sila doon? Frustrated sila kasi alam ba, malaki yung sweldo nila pero it's not aligned with their goals at yung parang passion in life, their real... Basically, Caleb. Si Caleb. Sige, parang halimbawa yung nangyari kay Caleb. Parang Caleb times 10, mga ganun. Exactly like Caleb, for example. Yung, pero, si Caleb, di ba 1 year? Diba, they're in years na stock sila 5 years or more. Siya nga dapat 3 years eh. Tapos, ang difference lang, nag-take action ka. Sila, they keep complaining. Kasi, yun nga, di ba, parang ang comfy na nung salary, pero hindi comfy yung life. Yeah, I think marami ring factors na kailangan makita. Like, ako kasi, dependent ko 0. Although breadwinner ako, parang yung decision ko to go home, medyo privileged pa siya. Alam mo yun, parang other OFW, yung chance nila to go outside of the country, it's their last hope. Pero that hope
keep them alive and their families alive. Marang katulad ko, yung mga senior ko doon, nag-anak, first job nila yun, nasa Japan sila, nagkapamilya sila, hindi na nakita lumaki yung anak nila, pero buhay yung pamilya nila because of their sacrifice. So medyo, I can't blame them, and really mahirap siya. Sabi, kaya, nung dati, pag narinig ko na, OFW, mga bayani yan. Parang it doesn't make sense at all. Kasi parang, bakit nagbayani, nagpapadal lang sila, pinapalakas sila yung dolyar or something, diba? Pero nung ako na yung nandun, na-experience ko siya na, oh shit, I mean, the sacrifice. Hindi siya, walang money that will be, alam mo yun, worth it para masabi mo na, okay, OFW na ako for life. I mean, ako, hindi naman sa I'm speaking for everyone, pero feeling ko, lahat ng OFW, naglolong din umuwi ng Pinas. Hindi lang sila privileged enough to make that decision. So, medyo, galing, no? Parang in-depth, pala to? Hindi, I mean in-depth POV ng isang OFW. Kasi nga, kung macro level, check mo, di ba? Parang, yun nga, sacrifice. Pero, yung qualitative aspect na yung quality of life, quality of life nila. Or, yun nga, quality, not hindi lang sa pera, pero pagdating sa interpersonal nila sa families, ganito pala yun, no? So, maraming mga anecdotes siguro. So, baka may mga kabaliktaran naman ni Caleb na ayaw bumalik. Yeah, meron, di ba? May kabatch ako naman na parang ayaw niya umuwi kasi mas masaya siya sa Japan, living independently, gano'n. So, baka wala siyang so parang na-expect pag sa OFW Pilipinas. ka, pag feeling ko family-oriented ka, ang hirap. Ito true. It's the worst situation to be in. Pero pag ikaw yung happy-go-lucky lang, walang masyadong sa Pinas, walang connection, walang connection. It's really nice kasi kung bagong environment, parang may bagong identity outside eh. Makapag-rebrand ka. Kasi na-rebrand mo yung sarili mo, parang from self-made ka from that point onwards, di ba? Oo nga, no? Pero ako, Pinas is a part of me, of my identity, na parang, nung nasa Japan ako, sabi ko, hindi, nagiging introvert ako, extrovert ako eh. Parang, hindi na ako nakaka-party, hindi ako nakaka-socialize. Parang sabi ko, is it worth it? Na I'm earning this much. Let's say this much parang, I'm earning this much. Tapos, yung quote na what does it profit a man if he gains the whole world but loses himself in the process? Ganun yung naramdaman ko. As in, ang deep na parang nung nabasa ko yun nung nasa Japan ako. As in, parang binuso ng malamig na tubig. Kasi ganun yung situation ko. Na parang, 3 years ako dito. Tapos everyday, ganito yung mararamdaman ko. Parang sabi ko, kaya siguro dark side talaga yung Japan. Like, pwede kang kung hindi okay mental health mo, talaga bibitaw ka eh. Ganong level Ganun yung salaryman sa no? Parang ka naging salaryman na lang. Na parang robot lang ako, papasok ako just to earn a living. And that's it. Iinom ka after kung stress na stress ka. Papasok ulit the next day. Hindi yun yung life na gusto ko. Parang ang bata ko pa just to be like that. So, really wake up call siya. And sabi ko nga kay Lance na kwentuhan ko rin, parang, I'm really scared to go home. Parang, kung nandun kami sa Konbini, nagtutubats kami. Inuman kami sa Family Mart ata. Family Mart. Kinoconsult ko pa siya na parang, bro, may kontra ako, 3 years to Parang, ang dami kong, aware ako sa magiging parang penalty and all that. So, medyo, parang kabado ko na parang, is this the right way na umuwi, tapos magbabayad ako to start anew. Parang, anong dadatnan ko sa Pinas pag-uwi? Kasi yun ang common fear ng mga OFW. Na pag umuwi ba ako, may makuha ba akong bagong work? Or I'm gonna be stuck, maubos yung savings ko. Kasi, wala na naging comfort zone mo nga yung pagiging OFW mo Parang feeling ko, yung career growth, pag OFW ka na, hindi siya ganun like pag nasa Pinas ka na you're climbing a ladder. Kasi, hindi ka nandun Parang kang sinalpak lang hindi ka part ng environment. So, hindi ka pwedeng mag-grow. Para kang yung mga pogo, ganun ka siguro. Para kang nilis lang naman, diba? So, hindi ka pwedeng mag-grow kasi, after all, subordinate ka. Like ako, yung mga Japanese pa naman, diba? Like, yung hierarchy nandun Like, the respect for seniors and all that. So, parang ako, naisip ko, pag nag-stay ako dito, engineer lang ako for the rest of my life. Tapos ganito yung situation ko na parang kung wala akong control sa buhay ko. And hindi yun okay para sa akin. So yeah. Ayun. So parang, kung kayo ba, dumating na ba kayo sa point na ganun, parang this is not the kind of work that I see myself doing for the next 5 years, 5 years from 10 now, years, 30 years. Nagkaganon na akong feeling
Actually, nung unang job ko as an associate sa law firm, Ilang years ka? 1 year din. Tapos, What made you quit? what made me quit? Yung parang it's not worth it. Yung, parang usually, malalaman mo pag pag tiningnan mo yung life mo 5-10 years down the line, and ma-observe mo yung mga seniors mo. Kasi, that's your future life kung nando ka na sa position nila eh. So, ayun, quit ako. Naghanap ako ng another 9 to 5 job. Pero ngayon, yun nga, kaya nga ako nag-start ng podcast to learn more about the lives of people. Kasi I know that there's something more out there. So, ako, I think I'm in a transition phase sa life ko ngayon. Papuntang? I don't To know the yet. next. Hindi mo pa alam. To the next thing. Yeah. To the next thing. Nice. Parang you don't see yourself retiring in the same Job. right now. I don't see myself retiring in the same job, workplace. Ayun. Ikaw ba? Ako, I see myself eh. Yeah, Kahit ayoko, parang sobrang masokista ko. No? Parang kahit ayoko, pero I can see myself that I can retire in my kung saang agency man to, di ba? Kasi parang it builds me din kahit papaano eh. I mean, ayoko man tingnan as parang yung iba kasing mga employees doon na matagal na, parang habang tumatanda, bumababa yung performance level nila. Pero ako kasi, hindi ako ganun eh. Habang tumatagal, gusto ko, mas gigil, tama. Mas gusto ko yung, mas marami ako alam. Like, maging jack of all trades, di ba? Jack of all trades. Tapos ma-master ko lahat ng aspeto sa department namin, no? Bawat department ng office niyon, 'di ba? Para maging go-to guy ka. So ayun, so masaya. I mean, masaya sa part na 'yon. Siguro kasi may part din doon na nakakapag-provide ng service to the Filipinos and OFWs. Medyo OFW related. Medyo OFW related eh. So, yun siguro yung pinaka-best part doon sa component na yun. Yung nakapagbigay ako ng service. Pero yung college, hindi ko talaga nakita na sarili ko na magiging ganito eh. Like maging 9 to 5 guy. Kasi yung college kasi more on artistic side pa ako dati eh. 'Di ba? So, mga designing, artist, comics, literature, pero film. Pero ngayon, parang na-set aside ko siya eh. Parang, yung sabi ko nga, kasi pumunta ako ng LB last Saturday. Mga ko yun, artist friends. Ay, mga orgmates ko dati sa isang parang art organization, ganun. So, parang nagkakamustahan kami. Sabi, oy, nag-drawing ka pa? Parang ganun. Sabi, wala, yung ang sabi ko, the artist in me is in an ICU. Parang naka-ICU. Not dead. Hibernate. Not dead, pero naka-ICU lang, ganun. So, may time pa naman siguro na mag-recover. Pero, I just did a little push siguro. Di ba, parang, ano sabi nila? Yung about sa starting, anong quote doon? That's first episode is the hardest. Yun, parang ganon. Wait, ulitin mo nga. The first step is always the hardest. Yan. Or something about na kailangan mong simulan muna bago mo Puntahan mo muna. Oo. Ayun. So, hindi pa ako nakakapunta sa part na yun na kailangan ko puntahan muna. Siguro in time. Magiging siya, hobby, then it turned into ikigai ba? Ikigai. Oo, ikigai. So, if ever, kailangan ko yun. At the same time, kasi regular position, so kaya naman na both siguro mapag-balance yun eh. Ayun. So, kahit hindi ako masaya sa Mondays, pero I can see myself sa diba? 30 years from now. Pero minsan naman kasi hindi naman porket masaya ka or malungkot eh. Sa'yo ko nga narinig yun eh. Baka yun yung purpose mo. Purpose mo to serve OFWs. Kaya Filipinos. Kaya yung hindi ka nagko-quit and na-find mo yung purpose. Siguro. Which is deeper than happiness or sadness. Or money. Or money. Ayun. So,
Pero hindi ka naman mapapakain ng purpose eh, di ba? Practicality, oo naman. Nasa limiting belief mo lang yan. Malay mo. Di ba? Yeah. Yeah. So, ganun pala, parang nagiging, based on your story, nagiging shell ka of your old self. Pero, what made you do that action? Ano ba, wala ka bang any, backup talaga nung nag-resign ka or nag-quit? Wala Swan Fund or Well, ano naman, kumbaga, side hustle? oo, meron akong, prior nung nakita ko na parang, hindi ko yun gagawin for the next 3 years at all. 3 Nag-start years. na ako mag-plan ahead na parang, okay, ano yung mga pwede kong gawin pag-uwi ko ng Pinas? Good thing nga sa Kaizen, we have network na freelancers. So medyo, as a social person, network is my strength talaga, communication. So, nakipag-connect na ako na parang, uy, ano ba yung mga commonly na ginagawa nyo? How to find clients and all that. Tapos, yun, nag-start ako mag-freelance. General pa nga parang VA kind of work lang na parang lahat ng gusto mo ipagawa, kaya ko gawin. So, jack of all trades, master of none ako, parang ganun. And, from first client, parang first month ko into freelancing, nang nasa Japan pa ako I was able to get 3 clients na parang yung sahod ko doon, halos pag US dollar kasi versus yan, di ba? So medyo malaki nga. Kaya pumantay sa Japan ko pag full time ko. So part-time pa yon. So sabi ko, okay, there's a potential. Pero syempre, hindi pwedeng idaan mo lang by, okay, baka swerte lang or what. I really need to dive deep and check ano yung feasibility nito pag ginawa ko siyang full-time job. So, nag-upskill ako. Parang chinek ko ano ba yung mga industry currently na ginagawa ng freelancers. So, you have, ginamit ko kung engineer ako. Sabi ko, anong pwede kong gawin? Project management, marunong ako social media, design, and all that. Tapos, Facebook ads. Nag-aral din ako, nag-aral ako sa mga freelancing courses. Tapos, habang nasa Japan ka nasa Japan pa ako na. I'm testing the waters sa parang, ito ba yung industry na gusto ko? O hindi, skip. As in, wala kang arte. I'm taking all the jobs just to get experience and check na gusto ko ba to gawin? Kasi nga natuto na ako, nasa Japan ako, hindi ko pala gusto gawin yung ginagawa ko. Parang ganun. So, nung nag-freelancing ako, sabi ko, ang daming opportunity. So, ma-overwhelm ka pag hindi mo alam yung gusto mo. Pero ang naging, approach ko would be, tatry ko lahat until I find the right one or the right client or the right work for me. So, meron akong nakilala na as in, isang client ko talaga, tapos nakwento ko sa kanya na I'm currently an OFW, pero plan ko umuwi. Tapos sinuport niya yun, na parang, okay, sige, kailan mo plan umuwi? I can secure na parang client, as in, hindi kita papakawalan until you find like a stable job pag umuwi ako sa Pinas. So, medyo yun lang yung backup ko. Pero hindi siya yung backup na kaya mong gawin yung lifestyle ko, i-sustain yung lifestyle ko. Pero that's enough for me kasi aside from that, meron naman akong Swan Fund. Alam mo yun, parang privilege enough ako na kahit 6 months ako walang gawin, kaya. So, nung na-clear ko na yung decision ko, tapos nagsabi na ako sa parents ko na I think uwi ako bago mag-Christmas. Sinabi ko rin sa company ko yung case ko. Kinamit ko yung mental health card. Takot sila dun sa Japanese. Talaga ba? Okay ko. Made-depress ako dito, mamaya, ganito, ganyan. Huwag natin banggitin, baka may mga trigger warning. Pero yeah, trigger warning. So parang, good, as in lahat, nag-fall into my favor na parang, okay, umuwi ako, walang penalty, hindi ko alam kung terminated, pero kasi yung konta ko nga, na-terminate kasi 3 years on. Pero nakakuha pa ako ng final pay, may COE ako, so para lang ako nag-resign. Nice. So clear, as in, kananong pa ako ng HR na parang, kailan ba't ka umuwi? Ikaw yung pinakamagaling. Alam mo yun, as in, excited ako mag-Japan Pero kasi nga, you'll never know. Parang ako, aware ako na hindi ko nakikita yung sarili ko in that situation for the next 5 years. So, naging honest lang. Sabi ko, hindi po ako masaya I mean, I'm slowly losing myself. So, ayoko mangyari yun. Nakita nila, nagka-cutting pa tayo nun, di ba? So, sobrang payat ko na umuwi ako. Sabi nila sa akin, alam mo, mukha kang may sakit, mukha kang depressed. Pero cutting ka lang. Pero cutting lang po talaga ako nun. Pero nakatulong yung pagka-cut ko to develop the story. So, sorry po. Joke lang. Pero it's true naman na hindi ako okay dun sa situation ko na yun. So, yun. Until now, ngayon, I have 3 clients. One sa US, UK, tapos isang Singapore. I'm earning more and more. Kasi in Japan? Kasi sa Japan ko. Nice. Tapos I have time freedom, work from home. So it's totally 180 Work degrees from home, no? na shift. And sabi ko nga,
ayoko sabihing madali lang. Mm. It's not easy. Feeling ko lahat yon parang product ng investment ko sa sarili ko. Kasi sabi ko kasi nag-enroll ako ng mga courses, marami akong personal development programs na kinuha, upskill, like skill-wise. So, before, tamad na tamad ako magbayad eh. I mean, I don't see it as investment. Na parang feeling ko, pineperahan lang ako ng mga mentors na to, ng mga coaches na to. And sobrang yun yung ano ko dati, na buti na lang, nagtiwala buti ako, I trust the tumayakan. process. Or buti na lang sumugal ako sa sarili ko. Para Kasi ikaw, di ba? Ganun. nagpe-pay off na siya ngayon. Na inisip ko, kunwari sa Tribe, may freelancing movement Tribe. Ano yung Parang, Tribe? group siya ng freelancers sa Pilipinas. Tapos parang nag-enroll ako doon and I learned a lot about freelancing. Na how you can charge premium, na hindi ka lang per hour. Kahit zero From zero knowledge ka. Oo, from zero knowledge. Kasi iba't ibang stages i-discuss doon. So that membership parang it cost me 10,000 lang. Tapos yung sahod ko umabot na ng 6 digits. So parang yung ROI sobrang Ayos, bowing-bowi. So parang enrollment doon, 1 year na siya. not to confuse yung mga listeners na ganito yung sa ganyan kasi na-experience ko na sa mga seminar na premium. Yeah. You look at the value kasi when we speak of the amount baka mag-focus sila dun na 10,000 yung in-enroll, I earned more than 100,000 after. Parang dun na mag-lock in pero what they should listen to is the value provided. And also the execution part. Ayun. Kasi hindi pwedeng nag-enroll ako. Yeah, it's we can pay, sige. Pero the difference between an action taker na bias for action kesa yung learner lang or course holder lang. Maraming ganun na Pilipino course holder. Di ba parang enroll ako ng enroll, bili ka ng bili. Pero binasa mo ba? In-apply mo ba? Nag-execute ka ba? Ako kasi, yung strengths ko sa Gallups, learner talaga. So I really made sure na pag nag-invest ako, magagamit ko. And lahat yon nagamit ko. Kaya nasabi ko na I'm confident sa in-enroll ko, may mga ROI ako. Kasi when I commit, when I started clicking the pay now button, naisip ko na agad na kailangan times 10 yung ROI ko or else sayang to. Pay now. So may kumbaga accountability ka sa sarili mo na hindi pwedeng enroll ka lang ng enroll or grab ka lang ng grab. Kasi actually dapat ganun na yung mindset natin nung college eh. Kasi ako scholar ako. So parang yung gigil ko na parang may nagpapaaral sa ECE ako. Okay. Oo nga, anong klaseng engineering? Electronics engineering. So board passer din ako. Scholar ako ni SM. Salamat SM. So parang Thank you, Henry. Thank you, Henry. So parang ang mindset ko talaga is may nag-i-invest sa akin. So that time, ako naman, mag-i-invest sa sarili ko. So parang sa lahat dyan, baka sabihin ko kasi, sige, enroll din ako sa Tribe or enroll din ako sa mga program. Baka kumita ako ng 6 digits. Hindi yan ganon. Marami akong nakilala na, Caleb, turuan mo ko niyan. Binigay ko na lahat ng links pero hindi nila nagawa yung same result for me na katulad nung nangyari sa akin. Tinanong ko sila, ginawa nyo ba? May action ba kayo after? Ganun ba? O kaya, after nilang malaman na ganun pala yung freelancing, ang hirap pala. Akala kasi nila easy money. Like, it's not easy to earn 6 digits like, sa online. Parang, it's gonna take you a long time or siguro iba yung skills mo or yung confidence mo sa sarili mo to sell. Kasi pag freelancer ka, sarili mo na yung binebenta mo. So parang primarily, kailangan marunong ka rin ng sales and marketing. Oo. Kasi, di ba, as employees, the way you talked about it, ang marketing mo sa resume and interview lang. Yeah. Pero yung freelancing, parang constant skill siya yung sales and marketing. Totoo. Kasi di ba pag corporate aspect, you have your CV or resume. Tapos yun na yun, we'll do the talk. Pag may interview man, siguro technical questions lang itatanong sa'yo. Pero secured ka, like monthly, gagawin mo na yon. Pero sa freelancing kasi, para kang tumalon ng dagat, tas ang daming isda ang kalaban. Tas isa lang yung hook. Tapos sa hook na yon, may bait, pero lahat tayo lalapit sa bait, pero isa lang yung mapipili. And in doing so, kailangan ibebenta mo yung sarili mo. Like kami, how we do it, hindi kami nag-apply. It's more of discovery call. Na parang, okay, anong problema mo? Kaya ko yung solusyonan, I'll give you my proposal. So para kami nagti-thesis defense every client getting session. Wow. And siguro strength ko nga yun na I can communicate. May sales background din ako and super, pag may kausap naman akong tao, persuasive ako eh.
Assertive ako na parang mabubudol kita. Kasi may power ako strength ko yon na pag nagkwentuhan tayo, sales talk kita, mabebentahan kita kahit anong gusto ko ibenta. So, hindi lang siya, freelancing. Sige, join ako. There's a lot of skills in the background na maybe you're not aware of na dapat mong kailangan. Even when applying sa corporate, di ba? Yung confidence, yung English skills, nandun yan na hindi naman siya laging pinag-uusapan na, kailangan ba magaling ako mag-English? Kailangan ba ganito ako, ganyan. Hindi siya upfront na nakalagay na ganito ka dapat. Pero when you apply, parang sumabak sa gera, dapat may baril ka, dapat may bala ka. Hindi pwedeng tatakbo ka lang ng naka-gear or something. So ako noon, sa freelancing, gera talaga. You're preparing for war. You need to buy every gear na kailangan mo, lahat ng supplements na kailangan. Alam mo yun, parang it's about you being prepared for something na hindi mo alam. Uncertainty. Tsaka yun pa, hindi naman stable yung freelancing. So I hate to break it with you guys. If you're earning 100 digits, 100K now, 100K now, bukas or next month, probably mo wala yung client. So yung fear sa freelance, pwede 500K, 400K, tapos next month, zero. Zero ka, Pag di mo na-retain yung client. So, medyo, labanan siya ng, hindi siya pang easy going people. Na hindi pwedeng, easy go, okay lang ako, go lang ako. Hindi. Every day, you need to secure yourself. So, pag okay ka na, like ako, I was able to lock in a premium client, full-time ako, give your best. Tapos, yun na. Lahat na. Basta, everyday war, war day. Pero doon ako na-excite. Kasi nung sa Japan, everyday robot na ako eh. Constant yung ginagawa so, bored ka with certainty. Bored ako, na parang walang challenge. With freelancing, parang everyday is another day to give your best. To showcase what you can do. And, ang ganda nung balik eh. Kasi sa Pilipinas, pag ginalingan mo, OT ka lalo, bibigyan ka ng marami. Lalo kang bibigyan ng work. Di ba? Si Caleb magaling. Ganun ako. Magawa natin sa kanya. Bida-bida ako nung sa office dati. Parang, ang galing nito. Sige, bigyan natin trabaho. Gawin nating project. Punta natin Japan. Papunta natin Japan. Galing-galing mo eh. Tapos sahod mo ganun lang. Pero dito, na-experience ko sa freelancing, when you're actually doing something far or parang over-delivering, grabe, you're being compensated. Yun. Not just with words na parang, Caleb, we really love working with you. Hindi TY. Oo, parang hindi TY. Minsan may pa-bonus pa na parang, performance bonus, ganun. Parang ko deserve ko. Like last December, binigyan ako MacBook Pro. Nakita ko yun. Ay ko, never in my life. Tapos nung pinost mo, nilagyan pa kita stars. Oo, nag-send ka. Hindi kasi sabi ko, nakakatawa nun. Yung may bayad. May ang backstory nun. Kasi natuwa ako sa post niya eh. Ganun ako minsan eh. Yung pwede mo loadan yung Facebook mo ng pera. Bigyan mo ng stars yung mga tao pag natuwa ako. But, yeah. Parang kasi professional yung sa Facebook setup. Pero nakakatawa, backstory lang nun. May Google meeting kami, tapos prepare kami for like OKR meeting. Ano yung OKR? Objectives and key result for next year. 2025 planning. OKR. Naglag yung MacBook Air ko kasi ang daming nakalagay sa slides. As in, naglag. E di syempre, naiya ako, nagpanic ako. Parang sabi ko, for a moment, naghang yung laptop ko. Akala ko, syempre, may ibang client magagalit, di ba? Like, yung iba, ang iniisip mo, baka pagalitan ka, tanggalin ka, or whatsoever. The usual Pinoy yung panic mo na baka sigawang ka pag sa Pilipinas or babatuhan ka ng kung ano-ano. Ganun yung panic ko nun. Pero, what made me feel, sabi ko, gusto ko yung trabaho ko. Anong nangyari, nag-slack ako. Sabi ko, sorry, naglag yung laptop ko, restart ko lang. Sabi, sige, take your time, ganyan-ganyan. Tapos tinanong ako, ano bang gamit mong laptop? Ay ko, MacBook Air. Kakabili ko nga lang eh. So sabi ko, hindi ko alam ba't naglalag. Sabi, okay, sige, discuss natin next meeting. And then the next meeting, sinabi sa akin, Caleb, by December, we'll give you a laptop. Anong kailangan mo? M4 Pro na kasi sa US. Nauna sila mag-release, diba? Sabi ko, sa Pinas, wala pa. Sabi ko, sige, gusto mo order ng kanami Paano mo sinabi yun? Hindi nga ako nagsasabi. Sabi ko, sabi ko, basta ang laptop ko, MacBook Air. If kailangan ko man ng greater, baka Pro. Or, ano lang yun, parang you're suggesting, pero hindi ako nag-i-imply na gusto ko kasi kapal naman na mukha ko, diba? So, binigyan nila ako, sabi niya, sige, let us know the options kung better ba if bumili kami sa US, padala namin. Or, antayin mo na lang lumabas yung latest kasi sayang naman kung bibilin mo yung M3 kasi may M4 na. Good thing yung Apple PH meron na. Kahit wala pa yung Power Mac. So, nauna si Apple PH.
Tapos, in-order na lang ako. Binigay sa akin credit card. Sige, order ka na. Oh. Sabi ko, for real? As in, ganun lang yun? Binigay sa'yo yung credit card number nila? Ako na daw umorder. Oh. As in, sabi ko, wow. Hindi mo dinagdagan ng AirPods? Hindi. As in, nung kinonvert, sabi ko, 100K yung laptop. Tapos binigyan na sa akin yung card. Sabi Anong ko, yung nationality nun? US, American sila. Wow. New York-based. So sabi ko, yung trust, nandun. So na-appreciate ko yun. Nakakataba ng puso na, alam mo yun, nandun yung quality na tiwala sa yung client mo to give the credit card. Kasi pwede akong mag-splurge. Pwede akong bumili iPhone and everything. Takbuhan ko na sila after, di ba? Pati yung nasa likod, binigay sa'yo. Kasi Wow. check out. Baka test yun, no? Pwedeng Pwede, test yun. yeah. Pero sabi ko, okay, order ako. Sige po, na-order ko na. Tapos delivery date nun, birthday ko, January 3. Kasi December, Pasko ko na-order eh. I mean, okay, happy birthday, ganyan. Tapos tinanong nila parang, paano ba pumunta pag from Philippines to US? Sabi ko, kailangan ng visa kasi may na-passport namin. Sige, research tayo. Tapos the next meeting, sinabi nila na pag na-reach namin yung OKR, punta akong US. Na-reach na ba? Hindi pa. For this year, parang 2-something million yung revenue dapat. 1M na kami. February half pa lang. na. So It's sabi just ko, February. i-ready ko na yung passport ko. Yeah. Pero yeah. They're really appreciative sa effort mo. Parang, sabi ko kay Lance kanina, kumakain kami. Ako yung nahihiya. Bakit? Na, deserve ko ba yung salary nun? Kasi Akala yung ko job ko, pagkain. yung job, yung, di ba sa Pinas, parang, kunwari, trabaho ko, tapos mo na ng 3 p.m. Magpapanggap ka hanggang 5. Uwian pa. Open, alt-tab, tatayo ka kape. As in, bored ka na pero hindi pa out. Ganon. Dito sa work ko, hindi naman sa mayabang ko, parang kaya ko siya tapusin in 2 to 3 hours. Pero naka-standby ako hanggang 4 a.m. Kahit hindi ako kailangan. Kasi, well compensated talaga ako. Alam mo yun, parang yung over-delivering ko na lang is being there on call pag kailangan nila ako. Kahit wala akong ginagawa. Parang ganun din. Para ka lang din nasa office, pero nasa bahay hindi ka. ako nagsasayang ng pera dun sa part ng, pag nasa di ba, corporate ka. Pero ngayon kasi parang, your attention, binibigay mo sa kanila fully. Na alam kong, anytime, on call ako. I'm grateful. Iba yung process ko ng mga bagay-bagay. Unlike nung sa office pa ako sa Makati, urat ka na, di ba? Parang magpa-5 na ka. Ang tagal mag-out. Ngayon, kahit 4 a.m. na, chill lang ako. Hindi ako bad trip na wala akong ginagawa. Parang minsan nagtatanong pa ako, wala ba kayong papagawa sa akin, iba? Ako na yung nangihingi ng work. First, sabi nila, no, you're good. Okay lang yan. So, medyo siguro nga, nasanay tayo sa Philippine setup of corporate tapos sa US. Ganun pala yung sa ibang bansa. No? So, teka, dun sa story mo, na-imagine ko, parang OFW ka pa rin, pero digital OFW na. I'm serving, parang remote clients eh. Tapos yung time zone pa, nag-adjust ako. Pero ang kagandahan nga lang, nasa Pinas ka. Like, katulad yan, kagabi nag-gym ako 2 a.m. Okay lang. Pero hindi mo yun magagawa pag nasa abroad ka, di ba? Tapos katulad ngayon, minsan, parents ko, bumili ng kotse nga. Nag-ahaya sila. Congrats. So, bumili ka kotse dahil nakuha mo fully from freelancing. Yung freelancing yun. Katas ng freelancing yun. Like, I was able to buy. Tapos, parang ngayon, pag nag-ahaya parents ko na, grocery tayo, labas tayo. Hindi ko kailangan mag-leave. Diba? Parang ngayon yung ko hamunin kung saan tayo gagala. Kasi dati, first Boracay ko last year, September, parang 5 days siya. Tapos, nag-splurge talaga ako, like, magandang hotel. Kasi first time ko eh. Hindi ko yun magawa nung nasa engineering job ako. Kasi pag field ka, di ba? Hindi ka pwedeng mawala ng 3 days or more. Kasi magkakandaletse-letse na yung either project mo or yung trabaho mo. So, parang pag gagala ako, overnight lang ng Saturday, Sunday, which is ginagawa ko, pag nag-rides ako ng motor. So, nung sabi ko, ngayon, hindi ko na kailangan mag-file ng leave. Kaya ko mag-work ng gabi. Boracay, gala ko morning. Gabi, nag-work ako. Sabi ko, grabe, sobrang happy nung... As in, sabi ko, I'm living the life nung nasa Boracay ako. Grabe, ang saya pala ang sarap sa puso. Okay. Parang nagkita ko sa'yo, mag-freelancer na. Mag-freelancer. Hindi nga daw may madali yun. Hindi nga madali. Parang yun nga yung minawarning niya eh. Kasi continuous warning yung host. Continuous warning, tapos ikaw makapag-freelance nga. Hindi, kasi yun nga yung parang blind spot sa social media, diba? Yung wins lang yung sinishare. Yung mga wins lang yung sinishare. Parang, you see this person na corporate talaga lagi. Nung nag-freelancing, nakapili ng sasakyan, bahay.
magka-questionin mo yung sarili mo na anong ginawa nung taong to? Bakit? Lalo na dito sa Pinas, Lalo diba? sa Given Pinas, your diba? story na Oo. we're not well compensated. Di talaga. Kasi magtatanongin sila, anong ginagawa mo nung work mo? People may judge you. Baka illegal ba yan? Or, alam mo yung may mga tanong, pogo ka ba? De, joke. So, parang, ako, ang ginawa ko lang, sabi ko nga sa'yo, Lance, lately, hindi na ako nagpo-post. As much, kumbaga, I mean, yung pinaka-grateful ako Pero may disclaimer din doon na parang, it's not easy. Parang credits sa lahat ng effort ko, sa lahat ng sacrifices ko. Parang ganun. Kasi ayoko na yung mga friends ko din mabulag na, Caleb, tulungan mo ako mag-freelance. So parang, ino-audit ko na sila, sure ka? Baka mamaya, nadadala ka lang. Tinitingnan mo na kaya ba nito yung hirap ng freelance? Yeah. Para sa fitness, titingnan mo, ready ba itong mag-gym? Yeah. Yun pa. Are you capable of doing things that make you uncomfortable? Kasi ulitin mo yan. Are you parang capable of doing things that will make you feel uncomfortable? Kasi yung growth sa freelancing, mag-grow ka lang pag magta-try ka Pero pag hindi ka comfortable doing something na you've never tried before, hindi ka para sa freelancing. Wow. Kasi pag sa corporate, di ba, define yung job responsibility mo. Di ba? Define yung job responsibility mo. O kung programmer ako, magko-code ako, yun na yung gagawin ko for the rest of my shift. For the rest of your career. Unless diba? ma-promote ka manager, magiging leadership position ka, ganyan. Pero sa freelancing kasi, one time, kunwari, client ko, project management ako. Next time, operations manager na ako. Next time, Facebook ads ako. So it's growing exponentially and differently. Iba yung hindi siya linear. Para siyang up, down. And kung hindi ka makasabay sa wave, matatalo ka. I mean, mawawala ka sa pool. So, ganun. Parang kaya sa akin, if hindi ka pa sanay, out of your comfort zone, huwag kang mag-freelance. Kasi it will shake you. As in. Kasi na-appreciate kong sa freelance naman, based on his story, kasi isang track na gusto ko sa life is to be lawyer with my own office. In a way, parang analogy siya dun sa freelancing parang na. Oo, freelance ka kasi you have your own clients business own business So parang nakita ko yan. Analogy siya sa ganun mga solo practitioner na lawyer. Mga law things. So parang ang service mo lang is law. Law, pero iba-iba like tax, like all around. Ganun naman siya kasi nga sabi ko nga, pag freelance ka, ang business mo sarili mo. So, pwede mo nga siyang maka-compare. So, parang businessman ka? Oo, businessman ka. Pero yung service mo, yung sarili mo, yung binebenta mo. It's the business. Man! So, yeah, parang it's the same. Same, but not the kind of totally the same. Kasi different services nga tayo You have different market. Pero yung process, pag nakita mo yung fine print or yung blueprint of how freelancing works, ganun talaga siya. Baka yung mga, halimbawa, solo practitioner na lawyer, solo practitioner na doctors or dentist. Sa kanila, freelancing yun, di ba? Oo. So, applicable yung principles na gina-apply mo sa kanila na kahit physical na freelancing. Yeah. As in, yung freelancing, lang siya, parang kind of job. Pero hindi siya job. Parang it's a process of how you offer your service. Kasi pwede kang traditional na mag-a-apply, may CV and all that. Tapos yun na yung work mo do for the rest of your tenure. Pero pag freelance ka, kung ano gusto mo yun. You have full control. Sinong kliyente mo, sinong isa-serve mo, mag-work ka ba o hindi. You have full control. Pero at the same time, you need to have the discipline. Kasi kung wala kang accountability freelancer ka, pwede kang matulog buong araw. You can be unproductive. Kasi wala kang boss. Wala kang boss. You have, di ba? Yun yung isa din na kailangan matutunan or dapat aware ka na you can control yourself. Kasi wala kang accountability na may senior, may nagbabantay sa'yo, you're in the office. Sa bahay lang ako. Pag tinamad ako buong araw, wala akong gagawin. It's my fault. Wala akong ibang sisisihin. So, really salute ako sa mga freelancers and work from home na they can respect their time. Na nag-aalat sila. Kasi ako may ganun ako, may allotment ako ng time na it's work. It's play time. It's gym time. It's idle time. So parang, you really respect your work time pa din. Kahit freelance ka. Kahit you have your control
ng sarili mong oras. Kasi when you lose control, chaos yun. Yung pa yung isang mga nabubulag sa freelancing yung sa, hindi na mag-work, sa beach lang ako, may laptop. Yung pala, it comes with the price pa din. It will require more accountability kasi ikaw na yung boss ng sarili mo. Di ba parang work from vacation. Mag-work ako sa gabi, pero nag-travel ako umaga. May kalaki pa rin siyang responsibility. Nice. Parang tip of the iceberg pa lang yung na-discuss natin na ubos na yung time natin sa... Ay, teka. Pwede ba tayo next pa? 30 or closing? Tapos cut mo na lang. Ano ba? Sige. Tayo? Part 2. Pero this time, discuss natin yung kwento mo sa akin na nagkaroon ka ng first million na hindi freelancing, hindi work. Naalala mo yun? Yeah. Record nga ata part 2 dito. Parang, di ba? Parang, nung narinig ko yun sa kanya, ano nangyari? Ano ginawa mo? Extra first 1 million. Yeah. Tapos yung pangalawa is yung, kasi yung interest namin, motorbike riding President din siya nung Yamaha Mio Club sa Philippines for Mio Gravis. Gravis. So, ayun. Let's have a part 2. See you next week, dormmates. Tatanungin pa natin si Caleb